Hello, hello, hello po sa bawat isa na ating kasama. 4 p.m. again. At ito po muli ay magla-live stream tayo sa Pangasinan Eagles Network at walang iba po ang magsishare ngayon. Of course, sa every 45 si Pastor Bubot po ng DOJ Powerhouse dito po sa Farmville Subdivision, Santa Barbara, Pangasinan. Kung kaya tayo pong lahat ay muling dudulog at uumpisahan natin sa isang maikling panalangin upang muli nating hingin ang patnubay, gabay, katapatan, pangako ng Lord sa bawat isang sa Kanya ay lumalapit. Shall we pray? Father God in heaven, salamat po sa oras na ito na kami muling magkakasama. I pray na lahat ng mga kasama ko ay tugunin mo ang kanilang personal na pangangailangan in a way that you alone knows how to bless them, how to deal with them, how to love them and forgive them. And Lord, use your servant as a channel only of your blessing in the power of your Holy Spirit. As I asked for the presence of your anointing once more in our midst, for where 2 or 3 are gathered together in your name, Jesus, there you are in the midst of us. Kung kaya, Panginoon, we take these faithful words and let alone your anointing be upon your servant at sa lahat po ng makikinig. Sa iyo ko po pinagkakatiwalang lahat sa kabutihan mo lamang, Jesus, at sa iyong banal na Espiritu na siya naming daluyan, siya naming dadaluyan at siya naming pakikinggan. Sa iyo ko po inaasa ang lahat at of course God, ay cover mo kami ng iyong pag-iingat as you give us a strong internet connection at maging ang pagdaloy ng Holy Spirit mo ay maipahayag ng lubos ang pangangailangan ng bawat isa. Kakatagpuin mo kami sa iyong pagmamahal at sasabihin mo sa amin ang mga bagay na magbibigay sa amin ng katugunan, sa aming mga tanong, sa aming mga nararamdaman, sa aming mga iniisip at katanungan. At sa lahat ng ito, ikaw ang maluwalhati lamang. Salamat o Diyos, in the beautiful name of Jesus Christ, our Lord, to God be the glory. Amen and amen. Magandang hapon muli, 235 days, and our topic for today is it's the fullness of time as a continuation of yesterday's 2 days topic of it all started here, ano? Kung paano nag-umpisa ang Pasko. So this might be considered a Christmas series, ano? Kung kaya ngayong hapon ay tayo po ay magbubuklat muna ng Bible sa Galatians chapter 4 verse 4. Mari po bang samahan niyo ako sa pagbubuklat? Galatia chapter 4 verse 4. Yan po, mamaya na tayo babati ha. Yan, Galatians chapter 4. Yan. Verse 4. Sige po, sulat-sulat muna kayo ng mga pagbati, ng mga shout-out. At habang hinahanap ko po ang Galatians, ano po, sa aking Bible. Yan. Sige. Makita na natin. Galatians chapter 4, verse 4. Ito po ang sabi niya, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, excuse me, that we might receive the adoption as sons. God bless the reading of His Word. Merry Christmas everybody. At 9 days na lang, Pasko na, ano? 9 days na lang, Pasko na. Marami na ang nauunat ang buhok sapagkat nag-uumpisa na makatanggap ng kanilang mga bonus at 30-month pay. Ano po? So marami na nagpapariband. Ano? Umpisahan natin muna ang pagbati at dalangin ko nga ay natanggap nyo na ang inyong mga bonus, ang inyong 13-month pay at maging pagpapala kayo muna ng inyong family bago ang inyong mga buhok. Okay po? Paella, hello, good afternoon. Ikaw ang number 1 ngayon na aking babatiin. Paella, parang ulam, ano? Paella, no? Dari Loresco ng Tuliao, John Philip Hugbero, Bangilista ng Pampanga, and Santa Barbara. Good afternoon sa inyo dyan. Malua Bued at saka ang kanyang gwapong asawang si Alex. Binabati ko na magandang hapon. Ruby Feliciano Mendoza is also watching. Hello. Morning sa inyo, Paella. Where are you from? Where are you from, Paella? Yan. Ganun din si Ma'am Reynally Tarangco. Magandang hapon, mapagpalang hapon sa inyo po dyan sa Asinggan, Pangasinan. Rebecca Zara. Hello po sa inyo. Liam Estrada Kalaksan ng Kalay and
Dubai. Ate Linda Lumiwan Velasco saying hi to you po. 9 days na lang, Pasko na. Ayan, ganun din kay Emma Rialige, Imelda Trinidad, also watching Juliana Palaganas, hello, Arian Kirimit sa DOJ, Dunamis of Jesus, Baguio City, hello kayo dyan, ni Arnold, Thea Simon Mendez ng Saudi Arabia, Rena Diamond ng Hong Kong, Yuli Carias Wong ng Hong Kong din. Ito na, shout out na tayo mula kay Juliana, Masabasa, Jaya Venice Manuel, Carla May, Doria Aguilar, Christina Almasan, Althea Kalinawan, May Kayla Escobar, and Joan Juquino. Joshua Katakutan, magandang afternoon sa inyo dyan, Lola Shi ng Hong Kong. Uba, maaga ngayon si Kuya Arnel ng London magandang hapon, Kuya Arnel. Yan, shout out ulit tayo, Marjorie Dinieva Palaganas, Mar Honel Dinieva Palaganas, Bernard Palaganas, Alaysa Dinieva. Ganon din mula sa JLFCCI, Jesus Lord of Freedom, kay Pastor Ricky. Hello po, Ate Ruby Feliciano Mendoza. Magandang hapon po sa inyo. Ganon din, shoutout tayo muli mula kay Juliana, Luel Angelo Crave, Rochelle Benito, Mecca Aya Molina, Mark Irvin Kalimlim Tumanan, Kimberly Carino Gabrilio. Hello sa inyong lahat dyan, mga young people natin ng DOJ. Ganon din si Rowena Biador and Dennis Sison. Hello, Ate Domi from Sydney, Australia. Shoutout again para kay Clarissa Estrada Segundo, Clarissa Sisam Balala, Sanchi May Gumawid, Alaysa Reyes, and Angeline Tulao. Mula diyan sa kaharian ng Malanay, Abigail Molina Ramos. Yan, binabati ko kayo, Ramos family, diyan po sa Malanay, ganun din kay Ate Alma Montiflor ng Bayambang, and from Singapore, si Ate Elma, hello po sa inyo, Lynn Javier Tagiban, blessed afternoon po, yan, blessed and happy and blessed Wednesday afternoon, Pastor, and to all viewers, sabi po ni Thea from Saudi Arabia, to God be the glory, hallelujah. Yun, Pastora Mary Jane Paraan, nakabulsa ka na ng laptop ngayon. From Hong Kong, at binabati ko ang bagong tatay, si Martin. Magandang hapon at sa iyong napaka-cute na baby. Yan, nagkaroon ka na ng responsibilidad ngayon, Martin, konting sipag at dulog sa Panginoon, Yan, Maria Boniface Sereno Romero ng Tayug. Tama ba ko? Yan, Bonavi. Ano mo kaya si Dina, Dina Bonavi. Ganon din, binabati ko kaya si Ola Gracia Fedi Gloria ng Macau, si Jocelyn to, Abifon, Fonta Buena ba? Yan. Paella, blessed afternoon. And of course, Ate Chris ng Guam. Hello sa iyo dyan, Ate Chris. Ate Yuli Carias Wong ng Hong Kong. Ate Dari Loresco ng Tuliao. Ayun, si Pastor Dominador Ilagas, bro. Yan, Pastor na tawag ko sa iyo kasi wife mo, Pastora ng Guam. Hello po. Kasi hindi na pwedeng paghiwalay ng dalawa at mas mataas ang calling ng pastor, Panindigan na natin yan, Brad. Marvin Alvarez de Vera ng Malanay, magandang hapon at dyan po sa kanilang refilling station kay Marvin, kumusta kay Pastor JC at kay Leslie. And of course si Ate Alma na Sydney, Australia, Laurel Santiago, hello kayo dyan sa Hong Kong, Manny Okang ng Season Pangasinan, Cheche Bihag ng Zamboanga, ay Iligan. Ate Yoli ng Vegan City, magandang hapon po. Ayan, God bless you afternoon, Ate Yoli RB Ralph Soriano Samson is also watching. Yon, Vidal Gonzalez Jaimli. Teka. Kilala kita. How are you now? I am praying for you, Jaimli Vidal, Kumusta ka na, ading? I-PM mo nga ako para makita ko kung kumusta na ang iyong kalalagayan, pinagpre-pray kita, Jaimli Vidal. Ayan. Ganon din, binabati ko, yan Barangay Season, Barangay Okang na Season Pangasinan, Marlene, Manilin Joy, Mark Anthony, Noemi Kalimlim, Christopher, and Shai Padawang. Magandang hapon, Ate Alma. Pakikumusta na kay Kuya Pedi, at ganon din kay Girly. Lourdes Bernardino, good afternoon po. Pastor, dito po ako, Quezon City for open surgery. Alam ko, di ba, nag-pray-pray tayo, Please keep me updated, Jaimli. Jaimli, tama, Naka-isolate po mga bata ngayon, Pastor, dahil marami nag-positive sa school. Oo, wag mo munang ilalabas,
Pray tayo ha. Kuya Arnel ng UK. Papagpalang hapon, sabi ni Ate Erlinda Lumiwan. Marichu, Ibasan Kapinta, hello sa iyo. Thank you sa panunood. Ate Rose Marinay ng Las Piñas, kasama mo ba apo mo sa pakikinig? Okay, ingat-ingat lang, baka makita kanyang tumatawa mag-isa. Josephine Hines, nawala si Kiel, okay dyan. And of course, kumusta ng exam Angeli ng Bunuan Bukig, Ate Brenda de la Cruzara ng Dubai. Yan, ayan, ano po. At pinag-pray ko exam mo, Angeli ha. Yan, Linlin Loresco, praying for you too. Yan, mabait ang Diyos, ano. Janelle Araneta, Rhea Lagera, Jester Kyle Saison is saying hi to you too. So kayo po ay pwede na mag-share at mag-Facebook at mag-watch party kung gusto nyo po para sa ikalalawak pa ng ating gawain. Lalo na po yung mga loved ones natin, yung special friends natin na makakilala sa Lord at makapagpagising ng kanilang kalooban sapagkat ang tunay na hinahanap po natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus lamang. Kapag walang Panginoong Jesus, nako, lahat po nang wala ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay, they can do nothing. At the end of the day, they will see themselves as lucky. Hello, Ate Rita Rodriguez. Magandang hapon po sa inyo. Saan nga po kayo? Caloocan, ano? Caloocan po ba kayo, Ate Rita? Yan, para malaman natin. Kasi po, pag nakikita ko po na kayo, ay kapag naalala ko po ang inyong pangalan at sa gabi, ay akin pong ini-scroll yung mga nag-greet, ano, at ipinag-pray ko kayo. Kaya nga, I like to really to pray for you, to get close to you. Pastora Filipinas, Ilagas ng Guam, ng hapon, Nardi Makanlalay. So kung meron po kayong mga kwan, i-PM nyo po ako, ano, tayo po yung magkasama-sama sa panalangin. Jaimli, pinag-pray kita dyan, Jaimli, ha. Huwag kang kabahan, ano. Yan naman yung panahon na nagpapakilala ang Diyos ng kapangyarihan niya. Pag-pray po natin si Jaimli kasi magkakaroon siya ng open heart surgery. Diyan po ata sa heart center ba? Yan. Ate Rose Colio ng Bulacan, kumusta na po kayo? Salamat sa prayer, Pastor. Salamat sa Panginoon. Oo, libre naman kasi ang prayer kaya hindi natin dapat itong bitawan, ano? And in fact, kinuwenta ko nga simula nang kami nagkaroon ng 24-hour prayer intercessor. What I mean to say, sa bawat oras po minananalangin ay 276 days na ng pananalangin. This is the longest intercessors that we are doing right now. Kung kaya ako po'y nagpapasalamat sa aking mga kasama dito po sa Dunamis of Jesus Powerhouse, 76 of them ang nagpre-pray po every hour. Kung kaya nga sabi ko sa inyo, i-submit nyo sa akin yung mga prayer request, dadali natin doon. Ate Alicia Kasinggal, good afternoon. At pagpalain tayo ng Panginoon. Ganon din si Ate Wilma na Perth, Australia. Magandang hapon po, Ate Wilma. Hindi na busy. Praise God. Ano? Aida Cuenca ng Japan. Teka, Kyoto, Japan. Ano po? Ganon din Chris Ann. Ganon din si Pastor JC dyan po. Pastor, ano nga ba yung refilling station mo? Ano? Bigyan mo nga ako ng number mo, ha? Na landline. Okay? At ganun din kay Pastor JZ. Yan. Actually, Pastor, sabi niya, may prayer request ako sa iyo. Please pray for my husband, my gout, arthritis. Di siya makalakad. O sige po, ilagay niyo po sa aking messenger. Okay? Kasi po ipapasa natin sa complete name po, Ate Rita. Complete name ni hubby ninyo para maipasa po natin sa ating mga intercessors. 76 are praying 24/7. Ano? Every hour meron po. Ang toka ko naman ay 2 to 4 a.m. and 9 to 10 a.m. Yan. So, Juby Mendoza Legin ng Karusukan, Erlinda Miranda, ang kumare, ang magandang kumare ni Ansing, ano? Yan, ang dalaga po ng Bunuan Bukig, si Mary Shirley. Ganon din kay Ruby Tamayo. Hello sa iyo, Ruby. Umpisa na ang snow. Oh, nakita ko nga kasi yung pinunta namin sa Hiroshima, Ate Aida, nag-i-snow na. Ano, na pinadala na ko ng isang kaibigan nating Hapon diyan sa Hiroshima at nag-i-snow na. At masarap ang damdamin ng may snow. LG Libuon, good afternoon. Pastor Bubot po, ano? Ganun din. Salamat po, Pastor Bubot, sa mga prayers niyo. Opo, Ate Chris, nakikita ko po yung mga picture niyo, natutuwa ko. Yung glory ng Lord, kitang-kita sa iyo, Ate Chris ng Guam. Ano? Katkat Bulahowa, teka, watching from
watching from Lebanon, kasama ni Maricar Alacar ng Lebanon. Maria Soriano Flores, good afternoon po sa inyo. Busy pastor, kaso nakakatanggal pagod listening to your live stream. Ay, hallelujah, nakakatuwa po. Alam nyo, may mga gumigising pa po ng madaling araw para makapanood po ng ating live stream dyan po sa Toronto, Canada. Yan. Ano po, babati pa tayo, saka tayo mag-deal sa ating kwan. Actually, our topic for today, for almost 1 week now, is Christmas series. Ang umpisa po noon, it all started here, ano po, sa Genesis 3:15. Binabati ko rin ng blessed afternoon ang chairman po ng ating 24-hour intercessor, si Jimmy Muerong Kalaksan ng Malanay. Yan, magandang hapon po sa inyo. Kaya nga po, send kayo ng mga prayer request kasi marami po magpre-pray sa atin, ha? Apo, at kami ay nasa 267 na nagpre-pray, ano? Hipag po ako ni Bishop Bo. Ay, hello po Ate Ruby. Kumusta po kay Bishop Bo, ang ating bossing ng Pangasinan Eagles? Ano po? Ikumusta niyo po ako, ha? At salamat naman sa Lord at kayo po ay nakapanood ngayong hapon dito po sa Pangasinan Eagles Network. Pastor Bubot po. Yan. Josephine De Vera, magandang hapon. So, let us go on our topic for this afternoon, the second part. Ang title ay It's When the Fullness of Time. Tama ba ako? Yan. Ano? It's the fullness of time. Galing po sa Galatians chapter 4, verse 4. Sige po, kung maaari, pakishare nyo na. Nakapag-share na raw si Ate Wilma. Alam nyo po, magandang nangyayari. At marami pong nangyayaring mga magaganda sa mga nagsishare. Ano? Katulad po nito si Malu Mercado ng Marilu Mercado ng Toronto, Canada ay na-share din lang po sa kanya ang live stream na ito. At from then on ay tuloy-tuloy na po siyang nanonood. Kasama din po yung kanyang sister na si Mary Grace. Ano? Kung kaya salamat sa Lord sa buhay po nung nag-share kay Malu. Ano? Magandang hapon sa iyo, Malu, sa Toronto, Canada. Ganon din kay Ate Norma ng Baguio City. Kumusta na po dyan? Nagbawa sa sa ukay-ukay. Ano po? Ate Norma, dyan sa Baguio. Ganon din Marietta Reyes. Hello, Vivian Bersosa. Blessed afternoon sa iyo also. Ganon din kay Jack Abra. Hello, Jack. Long time no see, ha? Stephanie Ivy Tagata. Blessed afternoon. Yan. So, tuloy na. 2 points lang po ito, and I pray na matapos natin ngayong araw. Pero ang haba po kasi it's a bit historical, a lot of information, at kasi po ay gusto ko pong ihatid ang mensaheng ito na ang Pasko po ay hindi tsamba. Na ang pagdating ng Panginoon ay hindi po natsambahan. Ito po ay pinagplanuhan in fact for 6,000 years. Grabe, no? 6,000 years? Matindi yun. Kaya i-share nyo na kasi yung ating topic ay 6,000 years at nagkakaroon lang ng fulfillment at hindi pa tapos. Sapagkat nagiging kabahagi tayo ng malapit na pagtatapos ng istorya ng Panginoong Hesukristo dito po sa lupa sapagkat tayo magsasama-samang kasama siya. Yan! Ano? Good afternoon, Pastor. Nay Leonie po ito. We are blessed. Ayan. Nay Leonie. Hello po, Nanay Leonie. Maganda nga po. We are blessed too. I am blessed too. Dito po sa Pangasinan Eagles Network, kayo po yung nagbibigay inspirasyon that we should go on. Nag-meeting nga po kami nung Monday. Christmas party actually. And we are talking about what is happening with Pangasinan Eagles, and we decided to continue with it because I said as long as there are people who's willing to watch, I will continue with this live stream. Ang plano po talaga lang namin dito po sa Pangasinan Eagles ay 1 month lang kasi we believe na matatapos kaagad yung COVID-19 na ito. But now, we are now on our almost 9 months at 276 days na nga po ang lockdown from March, ano po? So, divide by 30, that is 9 months na, tama? 9 months na po, pero tayo ay nasa 235 days of straight live streaming dito po sa Pangasinan Eagles na pinangunahan po ni Pastor Renato ito. Yung mamayang gabi po, si Pastor Renato yon. And of course, tayo ay tumatakbo na sa 235 days, divide by 30. So, more or less ay 7 months na tayo. Ever since po nag-lockdown. And sabi namin 1 month lang. Sabi nga sa ni Pastor Renato 1 month lang to, Brad, siguro pag matatapos na tong
ating ECQ ay baka pwede na tayong wala na. But as we see it, ay nakita namin yung dumadami po kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pakishare-share po eh. Kasi dumadami po ang nanonood. At yung kahapon nga po ay nasa 10,000 reach na. Almost 10,000 yung ating live stream kahapon. Na marami, alam niyo po ba na sa pagsagot ko ng inyong mga prayer request, sa pagsagot ko po sa inyong mga letters of messenger, ay inaabot po ako ng madaling araw. Sa dami, ano? And I have to answer them all. Kung hindi ko man po masagot, ay sa paggising ko lang po ng umaga. Kaya po salamat po sa inyo na nakikita namin ang halaga ng Pangasinan Eagles Network. Ano po? Arnel Rimpilio, magandang hapon. Ganun din kay Timmy Perez, magandang hapon. Share nyo po, ano, para sa mga friends natin, lalo na po sa Facebook. Good afternoon, Pastor Bobo, at sabi ni Jack Abra, at 7 months of God's goodness. Yes, 7 months. Nagkaroon na positive din yung anak ko nung umuwi dito, pero nakabalik na po siya sa abroad, sa Dubai. Ang daming istorya na lalo tayong pinatatag ng pandemic na ito. Kaya nga sabi ko po sa inyo, we should be a better person after this. Sa Canada and the US, ay meron na pong bakuna, and it's just a matter of time. Under observation, kasi po ay parang tumitingin ng tao. At sa Singapore ata, Ate Elma, ay mag-i-start na libre ang vaccine sa Singapore, ano? Napanood ko kagabi sa balita. Kung kaya salamat sa Panginoon at matatapos din ang lahat na ito. At sa pagkatapos nito, this is my challenge to each one of us, na tayo po ay we became a better person nearer to the Lord than ever before. Ano? Mas napalapit tayo sa Lord kaysa noong hindi pa nagkakaroon ng COVID-19. And salamat sa Panginoon. Kaya ito ang desire po ng Pangasinan Eagles Network na tayo po ay mapalapit pa sa Lord. Ano? Princess Claire Tubon Caliboso. Ano? Yung pagkakatawag natin sa Panginoon. Nabakunahan na po ako, Pastor. Wow, praise God. Ano? Kumusta naman? Ano pangalan mo? Si Kuya Arnel. Okay ka na, Kuya? Yan, magandang hapon po sa inyo. Rosemary Delin, June Payawal, also watching, and Ryan Carl Francisco the First. Oo, pero parang dumami ang incident sa inyo sa London, ano? Pero I pray for it na kayo po ay tuloy-tuloy na kasi ang kailangan lamang dyan po ay herd immunity, ang tawag namin sa medicine. Kapag nag-vaccine ka doon sa mga populated areas, kumukonti ng incidents, at pag kumukonti ng incidents, nagkakaroon na ng herd immunity. Meaning to say, yung other part of the population hindi na mahahawahan pa kasi tumigil na. Yun po yun, herd immunity. Ano, term po yun sa vaccination, ano? At ginagamit din po yun sa hayop. At in fact, kinuha yung term na yun sa hayop kasi pag na-vaccine mo na itong grupo na ito at na-isolate mo itong group na ito, yung susunod na mga group kahit di na kasi wala na yung incidents. But for safety purposes ay kailangan din magpabakuna ang lahat. And probably because nauna na mga mayayamang bansa, by March na po tayo. Pero ako siguro hindi na lang kasi para sa akin yun let's observe for it. Okay lang po, Pastor, pati asawa ko tapos na. Praise God, Kuya Arnel, at saka si Ate Virgie. Ay, Virgie ba? Teka, Alice, Ate Alice. Ay, salamat sa Panginoon. Beng, Pasana, Manuel. It's just a matter of time, but I want to challenge each one of us that after we are through with this pandemic, let's challenge that we became more acquainted with the Lord, that we are not only informed, but being transformed by what we did here in Pangasinan Eagles Network. Basahin ko ulit po yung ating text, Sabi niya but when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Florence Fermil Mendoza, good afternoon. Beng Pasana, Manuel, good afternoon. All right. Ito na po. Buklatin natin. Yun, nawawala ang outline ko. Ito na. First point is the fullness. The fullness of sanctification had come. Kung inyo pong papansinin, ataduhin natin to, kaya nga more or less makuha natin to baka next day pa uli or the other day. Iisa-isahin po natin kasi ito po yung
kaganapan ng Genesis 3:15. Ano po? Hello, Junel. Good afternoon sa inyo dyan sa Asinggan. Ano? Ito yung kaganapan ng pangako ng Lord kay Eva at kay Adan na kung ating hahalukayin ay bago dumating ang Panginoong Jesus, naganap yun after 4,000 years. Tama ba ako? Yes, 4,000 years. 4 to 5,000 years. Alicia Dohelio Espihon, Lenny Eve Kobayashi, siguro hapon to si Len Eve, ano? Ramil Kawili. So, nung ipinangako ng Lord, that was our topic for 2 days, ay nung ipinangako ng Lord yun, akala nga ni Eva, nung nanganak siya kay Abel sa Genesis chapter 4, after pronouncing the curse and also the promise ay nung ipinangako ng Lord yun, akala niya, nung ipinanganak niya yung kanyang panganay, si Cain, ay pinangalan niya itong Cain, na ang ibig sabihin, eto na yung pangakong tagapagligtas. This is the man from the Lord. Ang ibig sabihin ay Cain, ano? Karina Rupinta, good afternoon to you, maging sa iyo, Ramil. Ano? So, nung pinanganak si Cain, sabi na, alam nung mag-asawa na nagkasala sila at nangako ang Diyos ng isang tagapagligtas na kung saan ay dudurog sa ulo ni Satanas at siyang magtatagumpay para sa atin at upang iligtas tayo mula sa pagkakabulid ng sangkatauhan sa kasalanan na inumpisahan ni Eva at ni Adan. So, nung nanganak si Eva, sabi niya, ito na yung lalaking bigay sa akin ng Panginoon. Ang ibig sabihin ni Eva, inaasahan niya na yung panganay niyang yun ang kaligtasan, si Cain. But it was the other way around. And it took 4,000 years before the birth of the Lord Jesus Christ. Ganun kahaba po iyon. Ganun kahaba yung pag-iintay. Kaya nga po yung word, the fullness of time, ay talagang napakahaba. Napakahabang pag-iintay. Ang tanong, ba't ganun kahaba? Ayan, napakahabang pag-iintay. It's in the waiting, di ba? The greater the waiting, the greater the blessing. And of course, there's no other blessing for human. No other gift that is more than anything na pwedeng humigit sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga sobrang tagal. You can just imagine 4,000 years. If Abraham had waited for his Isaac, if Abraham had waited for his Isaac for 25 years, if Caleb had waited for Mount Hermon ba yun, yung bundok na mamanahin niya, he waited for it for 45 years. Ganon din kay Joseph for 13 years. And so many men and women of God waited for their promise, but this one is the greatest promise. It was the greatest promise that the fullness of time has come ay 4,000 years after Genesis 3:15. It was estimated by Bible scholars that it might be 4,000 years bago dumating yung pangako ng Genesis 3:15. Hello, Tet Kachola, Ate Virgie. Hello, kala ko mawawala kayong mag-asawa ngayon hello po, nauna na sa inyo si Ate Rita, Iyon. So, magandang hapon po sa inyo. I guess you're going home now sa inyong galing sa opisina. So, I want to specify this, that the greater the waiting, napakaganda nga kasi parang inayos natin. In fact, I did not plan for it, but the Lord, our Holy Spirit, had given us such a wonderful time with it's in the waiting that we are now on. It all started here at ngayon po ay sa Genesis 3:15 at ngayon ay nasa it's when the fullness of time. So hinog na hinog ang panahon. Ang ibig sabihin niyan, perfect time yung pagdating ng Lord. And do you believe that the perfect time of God for Jesus to arrive ever since Genesis 3:15 is 4,000 years? Grabe, if you want great blessings, that's why I'm telling you always, you wait for long years. You wait for long time. Kasi matindi ang paghuhugis, matindi ang paghuhulma sa puso ng isang taong nakalaan ng pagpapala sapagkat medyo mahaba ang kanyang paghihintay. Magandang hapon po, late po, nakalabas sa office, pauwi na po. God bless you po and let the Lord's traveling mercy be upon you both guys, sa inyo pong hubby, sa inyong husband, at sa inyo po Ate Virgie. Ayan, nabukanahan na raw si Kuya Arnel at si Ate Alice, praise God, ng COVID-19. Kung kaya po, ito yung pinapakita ko sa bawat isa sa atin na
ang iwala na, kukunin din natin to. Pero I think, nakuha na natin to, yung the greatest gift, ano po, nakuha na natin to, pero bibigyan natin ng bagong punto for the spirit of Christmas, for the spirit of this season, because Jesus is the reason for this season. Ano po? At medyo konting intriga tayo kasi ang Pasko po ay kasabay din dito ang kapanganakan ng Panginoon at ang kanyang kamatayan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. From the crib to the cross. Yan. Leti de la Cruz, magandang hapon. MJ Makasina, hello. Aba, maaga ngayon si Aba Chua. Hello, Aba. Yan. So, tayong lahat ay narito po ngayon na hinog ang panahon. So, tingnan mo yung pagkahinog ng panahon, Princess Sarmiento. 4,000 years. Bago dumating yung tagapagligtas. Bakit ganon? Kasi kailangang ayusin ng Diyos. Kaya ang tawag ko dito ay the fullness of point number 1. Sa mga gusto po ng notes, bigyan ko kayo, i-PM nyo ako, i-messenger nyo ako, padala ko yung notes na ito. Marami na po akong inuna na binigyan kasi sa dami po ninyo ay kailangan kong bigyan. Sasagot pa rin ako ng mga prayer request ninyo. Ano? Kaya nandiyan si Jaimly. Hello Jaimly. We are praying for you. Ganon din kay Martin Alvarez. Pinagpre-pray natin sila. Si Nanay Malu, yung kanyang pamangkin na nasa Tarlac, na dating na-coma at ngayon ay nakagising na. No? Salamat sa Panginoon. To God be the glory. Jonalyn Merote Banaw, magandang hapon. Karen Rupinta, Pastor Bubot po ng Pangasinan Eagles Network. And may I pray also that, may I request, I should say, that you share it now para po sa benefit naman ng mga kamag-anak natin, mahal natin sa buhay, para maalis yung tingin nila sa Pasko na December 25. Hindi po December 25, ano pa? It's more or less May, it's more or less March, April, May. Ano po? Ang Pasko. Ano, but kita mo naman, hindi binigyan ng Lord yung date, exact date ng calendar. Kasi iba ang calendar natin Roman calendar. Sila, iba rin ang calendar nila. Hebrew calendar sila. So, malaking pagkakaiba. Sa kanila, ang taon nata ngayon, 6,000 plus years na. I do not know, 6,000 or what? Iba po ang calendar nila. Sa atin, ilan lang tayo ngayon? 2020. Kasi binibilang natin ang panahon nang dumating ang Panginoong Jesus. So, now is more than 2,000 years after the birth of Christ, in the year of our Lord Jesus Christ, Anno Domini. Ate Melda ng Qatar, good afternoon. Yan, blessed afternoon sa inyo. So, mapapansin mo, malaking late yung ating time compared to the Hebrew calendar na more or less 6,000 years na ngayon, or 7,000, more or less. Wala po akong exact knowledge about that, inaamin ko po yun sa inyo. Pero more or less, ganun po. So, sa ating panahon ngayon, yung fullness of time na yon, makikita mo na yun ang hinog na panahon as Paul had written in Galatians chapter 4, verse 4. So, makikita natin, number 1 point is the fullness of sanctification had come. Bakit po sanctification? Number 1, yung po yung lahi na iningatan ng Lord. Di po ba yung lahi ni Eva ay si Cain, pinatay si Abel, Marites ng Hong Kong, magandang hapon, pinatay si Abel, So, sa Genesis 5, I think, ay dumating sino ba yung anak niya na pinag-umpisahan ng lahi ni Jesus, Yung pong lahi na yon mula kay Adan at kay Eva, ay nakalimutan ko yung pangalan, Teka, tingnan natin Genesis 5. Zet ba? Zet? Yan, tinanggal lang natin. Genesis 5. Palagay ko si Seth nga. Seth. 5:6. After he begat Seth, Genesis 5:4. Yan. So pagkatapos, hello po, Pastor Abel, yan ng ECM Dunamis ng Kalasyaw, magandang hapon po sa inyo. Pagkatapos ni Seth, doon na nag-umpisa yung purong lahi. Ang tawag ko po doon ay hiniwalay na lahi. Kasi po kailangan ipuro muna yung lahi ng taong ito nang dadaluyan ng lahi ni Jesus. Thank you Malu. Seth nga. Seth. Oo. So, thank you Malu. At pinuro yan. Isa-isang pinuro. At doon po, di ba, ginunaw sa Genesis 6 because of the sin of men. At nabuhay lang ay si Noah at ang kanyang 3 anak na lalaki. Ay
kumuha na naman siya doon sa lahing yun. Purong lahi yun. Ineksakto niyang purong lahi yun. Hanggang sa panahon ni Abraham, Isaac, Jacob, and then sa lahi ni Judah, doon sa anak ni Jacob, 12, doon sa lahi ni Judah. So pinuro po yun. Tapos hanggang sa pagdating sa lahi ni David, kailangan po nadaanan niya ang lahi ni David. Tingnan nyo to tingnan nyo yung hinanda ng Panginoon dito. Diba sila walang hari, humingi ng hari, at ang kanilang haring una ay si Saul. For the benefit of our backgrounds lang, kaya sabi ko sa inyo, medyo mahaba po ito. But let us look on it as why did God took such a long time to fulfill such a great promise and such a great blessing to all of us. Hinanda niya, una kasi sanctification, kailangan niyang ihiwalay yung lahing magiging puro. At kung mapapansin mo, ay matindi yung purong lahing ito. Kasi may mga Gentiles dito. Ang ibig po sabihin ng Gentiles, hindi Hudyo. Ay pinuro nila. Pinuro ng Diyos yun, kaya sanctified. Meron akong gustong ipunto rito. Yung lahi mo ay iniingatan ng Diyos. Ulitin ko. Kung paanong iningatan ng Panginoon yung lahi ni Jesus, ay iniingatan din ng Panginoon yung lahi mo. Di ba sabi niya, for you shall be saved, you and your house. Kaya, kahit tayo po, ayan, si Marisa Meneses Parago, my beautiful wife, is watching also. Kaya tayo po, ay hindi tayo sinambahan ng Panginoon. Itong lahi ng Parago, binantayan ng Diyos yan. I do not know kung saan galing na lahi, pero miyembro tayo ng mga Gentiles. Hindi tayo Hudyo. Pero sana may lahi tayong Hudyo. Kasi grabe, nakaka-bless yung lahing yan. Bagamat sila yung pinakamatitigas. At tingnan mo rin yung pagsubok nila. Diba sa panahon ni Hitler, wala silang bansa. Walang bansa ang Hudyo. Pinalaya sila sa Palestine ng mga Muslim. At inapi sila. At kung kaya sila ay nagkawatak-watak, you can just imagine how they were persecuted. And you can just imagine how you are facing several problems in your life right now and you are still standing not because you are good, but because God is protecting you, God is guiding you, God is comforting you, God is excited over you. Huy! Iniingatan ang lahi mo. Nakikinig ka ba? Iniingatan ng pamilya mo. God wants to preserve your family and present it to our God. Amen. Ate Wilma, and listen very well. Kung ikaw lang mag-isa sa pamilya mo ngayon, ito sasabihin ko sa iyo, naiinip ka na, may pinagdadaanan kang sakit o kawalan, pakinggan mo ako, paraan yan ng Diyos. Pero hindi ka sa Kanya galing paraan yan ng Diyos para i-preserve ang lahi mo. Bakit? Magiging patutuo ka. You are an unique individual. Kaya nga grabe ang awayan ng mga pamilya. Grabe ang... Look at the brothers of Joseph. Look at the brothers. Yung 12 na tribo. Grabing awayan yan. Di ba, Ate Malu? Merkado. Matindi. Bakit? Matindi ang pangako ng Diyos. Kaya nga matindi ang pinagkatiwalang pagsubok. Ang mga problemang pinagdadaanan nyo ay katibayan na kaya nyo lang nakakayanan yan because God is preserving your family. Hindi niya gusto ang isang pamilyang mahina. Kaya tumatag ka. You are more than an overcomer to Him that loves us. You can just imagine yung awayan ng magkakapatid na 12 na anak ni Jacob at ibinenta pa yung kanyang kapatid, kanilang kapatid na si Joseph, yung mga awayan ninyong magkakapatid, yung mga awayan ninyong magpapamilya, o hindi kayang ikumpara yan sa awayan ng matinding pamilyang inumpisahan ang Diyos at sila pa ang pinili. Isipin mo, sa lahi ni David, tingnan mo si Tamar, ni-rape. Isipin mo yung mga problema pinagdaanan nila at makinig kang maigi. Ito na tayo, nag-flow na ako. Makinig kang maigi. Ang pagdating ni Jesus sa buhay mo ay umpisa
ng pag-preserve ng lahi mo patungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Jesus Christ encountered such things, and we are only partakers of what Jesus had undergone as a Son of Man. He was persecuted, yes, even the death on the cross. But He is seeing our family as an overcomer, and it would start from you. It would start to you. Kaya nga grabe ang inggitan, grabe ang awayan. Ay di praise God, nag-aaway kayo kasi patunay. Patunay lamang na may gustong ipakita sa inyo ang Diyos. Ay grabe po kami mag-away magkakapatid. Pinagdaanan namin yan. And praise God, nakakilala kami sa Panginoon sa pamamagitan ng aming bunso. Iba po, huwag kayong maniwala na ang pagkakatanggap sa Panginoong Jesus ay umpisa ng isang magandang buhay. Yes, that is the promise. May mga patikim pa konti-konti, mga answered prayers, healing. But look at the black hole. Tingnan mo yung hole. Hindi man sa iyong magkakapatid, sa anak mo naman. Hindi naman sa anak mo, sa physical na katawan mo naman. Hindi naman. But what I am pointing out is this. When you said to Jesus, you are under His care and you are sanctified. Ikaw ay hiniwalay. You are an unique individual. Bakit napakahabang taon? Naku po, Diyos ko. Nag-uumpisa pa lang tayo, Johnson Bayawa Garcia, ay mag-aalas 5 na. Bakit napakahaba? 1,000 of years, 4,000 years bago dumating si Lord. Dahil doon sa karakter ng mga ninuno ni Jesus, ay dapat pinuhin ang pag-uugali nila. Pinuhin ng pinuhin ng pinuhin ng pinuhin ng pinuhin. Hanggang sa dumating kay Mary at kay Joseph. Uy! Yan ang Pasko. Kaya nga sabi ko sa inyo kahapon, araw-araw magiging Paskong lagi sa atin. Because we long for Jesus, because our example is Jesus. He is the purest of all the pure. He is the humblest of all the humble. He is our source of everything. Whatever is happening in our life, it was made pure by Jesus. Kuya Manny, pinuro yun. You can just imagine 4,000 years and it is not yet over yet. After 2,000 years, eto tayo. Kaya nga salamat sa COVID, nagkakilala tayo. This is not by chance. God ordained it before the foundation of the world. Revelations 3:38. Ang sabi niya, the Lamb that was slain before the foundation of the world, bago pa nilikha ang mundong ito, plinano na ng Diyos ang pagdating ni Jesus. Bago pa natin nakilala si Jesus, planado na ng Diyos. Kung kaya anuman ang nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin, it is a unique experience bringing us into the knowledge and the purity and the holiness and the perfection of what Jesus had done from the crib to the cross, to the resurrection, and to eternal life. Woohoo! Are you getting me? I am explaining this to you as a perspective of Christmas. That's why we should take into notice the importance of Christmas, not because of this season, but because every day we should be aware of the plan of God in our life. And as I will look back to Jeremiah 1:5, before you were born, I knew you. Before I have put you in your mother's womb, I have watched over you. Ganyan ka binabantayan ng Panginoon, kapatid. Balikan niyo yung preaching ko ng power over 99,999,999. Ate Alice ng Bunuan, Dagupan, magandang hapon. Balikan niyo. Makikita ninyo yung halaga kung paano tayo iningatan ng Panginoon. Makikita nyo rin kung paano ang ginawa ng Panginoon upang maipanganak ang Panginoon. But when the fullness of time has come, the fullness of sanctification, first point, all about the fullness of time, the fullness of sanctification. Hiniwalay niya purong lahi.
Pinuro niya yung lahi yun, kailangang maging puro ang lahi na yon, sapagkat sa lahi na yon, lalabas ang ating purong tagapagligtas, ang makapangyarihang Diyos. Do not despair on what is happening to your family. Do not despair and be disappointed with all the quarrels, with all the frustrations and disappointments and discouragements, because God is making sure that our family will be presented to the Lord. All our family will be presented to the Lord as a spotless bride of the Lord Jesus Christ. Woo! Amen? Tignan mo yung pamilya mo, yung asawa mo. Yung asawa mo na kung makapagmura, ganun-ganun na lang. Sasabihin mo, ipaglalaban kita sa Panginoon. Tingnan mo ang iyong anak na palasagot sa iyo ngayon. At sasabihin mo, ipaglalaban kita sa Panginoon. Ikaw ang nakakilala. Ikaw ang makipaglaban. Kung may mga Kristiyano man kayong kapatid at hindi nila alam ang mensaheng ito, iparinig ninyo. Hindi upang paringgan nyo sila, kundi imulat ang mga mata nila para sa katugunan na ang pamilya natin walang ihihiwalay ang Diyos. Kung hindi bubuuhin ito ng Diyos. Listen, when Abraham was called by God, he said, I will bless the nation. Nation there speaks of the nation of Israel and the nations of the world. And the nation of Israel came from one seed, Abraham, one seed. Kaya nga nung dumating ang Panginoong Jesus, look at your Bible, Matthew chapter 1, Luke chapter 1. Tiningnan doon yung lahi ni Joseph at yung lahi ni Mary. Tiningnan nyo ng mga kasi sila po ang unang merong PSA, yung NSO Statistics Office, agency. Kumpleto po yan kasi 'di ba sinulat lahat ang lahi nila mula doon sa lahi nilang pinanggalingan. Kailangan po 'yun, sila ang pinakaunang purong lahi, puro ang lahi nila, talagang pinuri yun, sanctified. Tayo kailan lang, di ba tayo, ako nga, ang kilala ko lang, yung lola ko sa mother side. Sa father side, di ko nakilala. Although alam ko yung middle name ng papa ko, hindi ko nakita. Right after that, siguro kayo, alam nyo pa, mga 3rd to 4th generation. Pero sa Israel, Diyos ko, yung pagdating ni Jesus, 40 generations. Kay Mary at kay Joseph. You can just imagine 40 generations. Pre-reserved yun para sa pagdating ng Lord. First point pa lang tayo. And I want to specify this thing. The birth of Jesus was so unique that only God alone can do. Ang kapanganakan ng Panginoong Jesus ay siya lamang ang ganong uri ng kapanganakan. Na tanging Diyos lang ang pwedeng gumawa nito. Kaya nga nung si Mary, kinausap ni Angel Gabriel, ang sabi niya, how can this thing be since I am a virgin? I want to tell you, God would answer the same thing with you. Paano na mangyayari sa buhay namin? Ano na ba itong itsura ng pamilya namin? Totoo ba kaya na ako'y gagaling? Ano ba ang pwedeng mangyari sa kinabukasan ng pamilya natin? I want to answer, just like the angel Gabriel answered to Mary, for with God, nothing is impossible. Nang dumating ang Panginoong Jesus, unique nang dumating ka sa pamilyang yan, unique ka. Huwag mo i-compare ikaw sa kapatid mo, o sa magulang mo, o sa ibang tao. I-compare mo ang sarili mo sa pagdating ng Panginoong Jesus sa buhay mo. Sapagkat doon nag-uumpisa ang isang napakagandang pamilya kung si Jesus ang nasa kalagitnaan nito. Christmas is for the family. Unique ang pamilya mo. At tutugunin kita ngayon, maniwala ka sa akin. Iingatan ng Diyos ang pamilya mo sapagkat may pangako siya sa iyo. Kung hindi nila alam ng mga magulang mo, ng asawa mo, at sila nananatili sa kanilang mga pagkadiliman ng isipan at hindi naniniwala sa Panginoong Jesus, you stand for them.
You fight for them. Fight a good fight of faith because the Bible is very clear about it. You shall be saved, you and your family. Hallelujah! Hallelujah, Ate Virgie. Hallelujah, Ate Nanay Josephine. Hallelujah! Alice Kasinggal. Kung ang titingnan mo yung problema ng pamilya, talagang masisiraan ka ng loob. Kung titingnan mo yung kakulangan ng pamilya, talagang ayaw mo na magpatuloy. But the Bible clearly stated in this verse, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Share nyo na po. Share nyo na para sa family natin, para sa loved ones natin. Are you still there? 4. Lagyan mo ng 4. Junel. 4 with God. Kasi 4 is a reason. May dahilan kung bakit ang Diyos kaya niyang gumawa ng imposible. For with God. 4, pag may word na 4, it is a reason. May dahilan gagawa ang Diyos ng imposible sa iyo. For with God, nothing is impossible. For with God, nothing is impossible. Sapagkat ang Diyos lamang, ang rason lamang ng Diyos. Sabihin mo ng lahat ng rason mo. Sabihin mo ng lahat ng dahilan mo. Sabihin mo ng lahat ng andibay mo at nakikita mo ito sa itsura ng pamilya mo. Nararamdaman mo, naririnig mo. Lumilingon ka, parang hindi totoo ang pangako ng Diyos. Si Maria nga nagbuntis walang sumiping na lalaki. Sabi niya, paano mangyayari ito? For with God, nothing is impossible. Lagyan ninyo ng 4. Kuya Manny Okang. Pinabati ko rin ang happy birthday si Ma'am Janela Ira Abad Payomo, si PA natin yan dyan sa National Irrigation Administration dyan po sa Ordaneta City. Hello Ma'am Janela, happy birthday to you. Feliz San Diego and Elni Miranda, blessed afternoon to you. I do not know the state of your family. I do not know the affairs of your family. Ang alam ko sa buhay ko, at i-relate ko lagi ito sa Panginoong Hesukristo sapagkat ang sabi niya nung tinanggap ko siya, lagi akong titingin sa Kanya. Isipin mo, ipapanganak na lang si Jesus. Wala pang mapagdalahan sa Kanya at walang tumatanggap sa Kanya. Jesus can just pop up and be a man because He's God. For with God, nothing is impossible. But He chose to live and form a family. Siya ay sumali sa isang pamilya na maging ang kanyang mga kapatid, hindi siya pinaniniwalaan. But he chose to stay in that family because he has all the priorities. He has all the choice. Hola, Weng, Pastora Weng ng Spain. Hola. He has all the choices. He did not choose to stay in a royal family because he's a king of kings. He does not choose to be the king of kings, although he was the king of kings. He chose to be in a family just like your family. He chose to be in a family just like my family. An ordinary family. An ordinary family. A family na kung saan ay nagtrabaho siya bilang isang karpintero. Are you still there? Unique si Jesus. Kahit na pagdibati-batihan niya ng sari-saring religion, siya lang ang ganon. Siya lang ang naiiba. Kung inyong pupuntahan ng Mormons, nakausap niya angel. Angel Moroni. Kung inyong pupuntahan si Muhammad, nagpakita sa kanya ang isang anghel. Tanungin ko kayo, iba sa lahat ang kapanganakan mo. Iba sa lahat. Are you still there? Napakasarap po na maintindihan natin ito. Sapagkat ang espiritu ng panahong ito, COVID or with COVID, Christmas or without Christmas, there is still the uniqueness of Jesus' birth. Hello? In fulfillment of Genesis 3:15. When God made a promise, He will fulfill it.
Hindi ko alam kung kailan ang pangako ng Lord sa iyo. Pero kung nangako siya sa iyo, titiyakin ko. Tutuparin niya ito. Amen? Kaya nga po yung topic natin, it all started here. Ito na tayo ngayon. It's the fullness of time. Aimee Padilla, good afternoon po sa iyo. The promise was kept. The Redeemer, Jesus would bruise the head of the serpent, Satan. It happened. Binasa natin kahapon yan. At ang Diyos na nagpakilala siya, hindi tsumamba. Kung inyong titingnan sa Isaiah 800 years before the birth of Jesus, ay pinakita na kung anong uri ng kapanganakan siya ipapanganak. Very specific. Isaiah 7:14 has all, pakinggan nyo ito maigi, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Kaya nga wala kang pwedeng idahilan eh. Lahat na nangyayari sa buhay natin, may mga palatandaan yan nang dumating din ang Panginoon sa mundong ito. May palatandaan. The Lord Himself, ang Panginoon mismo, ay nagbigay ng palatandaan. Behold, makikita nyo, ang isang birhen ay magbubuntis at ipapanganak ang isang lalaki at tatawagin ang kanyang anak na Emmanuel. Fulfilled yan sa Mateo. Finulfill yan. Nagganap yan after 4,000 years. Anong palatandaan? Birhen. Number 2, lalaki. Wala pang ultrasound nung araw. Mark Molde. Walang ultrasound, pero sinabi na mga palatandaan. Bago pa ang ultrasound, na si Jesus ay papanganak na isang lalaki. Hindi babae. Hindi third sex, kundi isang lalaki. May pangalan. Emmanuel lang ibig sabihin, eto na yon. Bumaba na ang Diyos. God with us. Sumama na ang Diyos sa atin. Puzzling ito. Ito'y marireveal lamang sa mga taong sinasamahan ng Panginoon. At kayo yon. Mahirap paniwalaan. Pero kabahagi na tayo ng hiwaga, ng mystery, ng Paskong ating isa-celebrate. 9 days na lang. I want you to look at it as never the same again. Hindi na ito katulad ng dati. Makikita mo na ang Paskong ating isa-celebrate ngayon, kabahagi ka rito. Patuloy ang pagdating ng Pasko hanggat sa hindi pa dumarating for the second time ang ating Panginoong Jesucristo. Be a part of His coming by second coming, by sharing this gospel, by sharing this live streaming. Melzen, si Meneji, Boy Kim is also watching. Be a part of the flow of the coming of the Lord. Marami ding palatandaan sa kanyang second coming. Ang manatiling tapat hanggang wakas siyang ligtas, Matthew 24:13. Maging ang kanyang kapanganakan. Number 1, He has all the signs, the peculiarity and manner of the fulfillment of the promise, the preeminence position and of the fulfillment of the promise, yung posisyon niya, kung bakit siya pinanganak, ano ang gagawin niya, the manner, anong gagawin niya, siya ang Almighty God. Basahin natin, Isaiah 9:6. Sinulat uli ni Isaiah 800 years before the birth of Jesus. Ano po? Yan. Isaiah 9:6, 7. Tutuloy na lang po natin bukas, alas 5 na, ano po? Are you still there? Yung mga napadalang ko na po, huwag na po kayong humingi, ano? Opo. Isaiah 9:6, basahin ko lang bilang paalala sa bawat isa at bilang katibayan na ang pangako ng Diyos, kapag ang Diyos ang nangako, ay tiyak tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Isaiah 9:6, yung una po, 7:14, binasa ko. 9:6, ito po yun. For unto us a child, capital C, look at your Bible, and next time when you spell God, capital G ang God, true God. Okay? 9:6, ang sabi niya, for unto us a child is born, unto us a son, capital letter S, meaning God, proper noun. A son is given, and the government will be upon his shoulder. Lahat ng mga politiko,
lahat ng gobyerno nakaatang sa kanyang balikat. And His name will be called, ito pangalan niya, Wonderful, Counselor, Mighty God. Dito medyo nagkakadiba-dibati ang teka, meron kasi lumapit sa akin ng mighty God lang daw si Jesus at ang Father ay Almighty God. Parehong root word nun, Gibor, G-I-B-O-R, meaning all-powerful. Same root word, Hebrew word, Gibor. Kasi ayoko na pong sabi nila, ang Father daw, Almighty God, at si Jesus daw, Mighty God. Because of this verse, Mighty God, Everlasting Father, capital F, Prince of Peace, capital P, of the increase of His government and peace, there will be no end upon the throne of David and over His kingdom. May kaharian siya. So yan po ang pananda ng pagdating niya. Lahat ng gobyerno ay babalikatin niya. Sa kanya nakasalalay ang lahat ng gobyerno, lahat ng politiko, lahat ng bansa. Ano po? Pinakita dito ang kanyang position of the fulfillment. The place of His birth, written in Micah 5 to 400 years before the birth of Jesus, definitely stated that He was born in Bethlehem. Pati ang kanyang pamumuhay isinulat sa Isaiah 53. Isaiah 53, pinamuhay niya kung saan galing siyang lahi, mula sa lahi ni Jesse kay David, at kung paano, anong uri ng pamumuhay siya at kung ano ang kanyang kamatayan. Maging ang pagtusok ng sibat sa kanyang tagiliran ay sinabi ni Zechariah 400 years before his birth. Sinabi na ang uri ng kanyang kamatayan. Kaya nga ang Pasko ay hindi mo pwedeng ihiwalay ang kanyang kamatayan. Para bang bumili ka ng sasakyan na nandun na lahat ng accessories. Kaya nga, if you celebrated Christmas, you cannot leave out of the scene His death and resurrection because it is one. From the crib to the cross, to the grave, and then to the crown. Amen? Nandiyan ba kayo? So, una, yung point number 2, bukas na lang po, 5:04 na. Una, it was unique. It was sanctified, hiniwalay. Ikino-compare ko ito sa ating buhay because He came to live just like us. His lineage, His inheritance, His parents, His brothers and sisters, although earthly, because He's of the heaven, ay nakasulat lahat. 40 generations from 40, 30-40 yun eh. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na anuman ang kinalalagyan nyo ngayon, pre-reserve kayo ng Diyos at patuloy na i-preserve para lumabas ang isang lahi. Kaya nga dapat tayo ngayon, yung mga kabataan, yung mga anak ninyo, dapat makita nila na dapat ang mga pangasawa din nila ay kapareho ninyo ng faith. Kasi po, malaking problema pag hindi ninyo kapareha. Babalik uli kayo sa dati. Kaya kayong mga young people, preserve mo yung naririnig mong ito. Kayo naman na nakapag-asawa ng hindi pa mananampalataya, you stand for your faith. Kung kayo po'y lalaki, ipaglaban niyo po si Jesus. Lalaking may asawa, kung kayo naman ay babaeng may asawa, ipaglaban niyo si Jesus sa pamamagitan ng pananatili natin sa pamumuhay na katulad ni Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, first point pa lang tayo, bukas po is the fullness of salvation. Maiksi lang po ito. Kaya nga po, dinadaanan lang natin para makita mo. At sa susunod na araw, ito pa rin po, papakita naman natin kung ano ang tingin ng Diyos sa pagkakatanggap natin. As we celebrate Christmas, we will always have the example of how the Lord lived His life and how we should live our life. Alam niyo po, it is appointed for us to die. Laging ganun, no? It is appointed for us to be born and then to die. Let us live a life na naplano, na nandoon mismo sa plano ng Diyos. Kasi pinagplanuhan tayo ng Diyos. For I know the plans I have for you, a plan of peace and not to harm you. A plan to give you a hope and a future. Jeremiah 29:11 po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Shall we pray? Father God, salamat. Patuloy na preserve mo yung lahi namin, yung family namin.
It is not by chance, but by your choice. When the day when we said yes to you, Lord, the plan started. It is a plan of a good future, a plan preserved for our family. Our household will be saved. Lord, thank you very much. Pinakamahalaga sa lahat, Panginoon, hindi yung aming wealth, hindi yung aming position, hindi yung aming problema, hindi yung mga troubles. Ang pinakamahalaga, iniingatan mo ang pamilya namin. Whether we like it or not, we are destined for your kingdom. As we present our family together as the bride of Jesus. Salamat, Panginoon. Ilagay mo sila sa church. Ilagay mo sila sa family ng isang church. Pagpalain mo ang buong pamilya. Tuloy-tuloy. Na may preserve mo ito just as you want it to be. Ikaw po ang nagplano, we will just follow you. When the fullness of time for our family had come, you separated our family from all other family. Thank you, Jesus. To you be the glory. In Jesus' name, for all the people who have watched today, tinataas ko sila sa iyo, kasama ng kanilang pamilya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. God bless you all po. Of course, ay nakaka-bless at pakishare nyo na po. At pakilike na rin. At makita po sa ating mga friends, sa wall ng friends natin. Lalo na yung mga pinag-pray natin. God bless you all. Pastor Bubut po, the Lord will always be faithful to His people. You are His people. The Lord will always be faithful to your family. Your family is the family of God. In Jesus' name, amen po. God bless you po.